Hello, ako si Dr. Mila De La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may higit 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga senior na kababaihan sa buong Pilipinas na mamuhay ng mas malakas, mas mahaba at mas konektado sa isip, katawan at damdamin. Nalakbay ko na ang landas na ito kasama ang libu-libong kababaihang may edad at nakita ko kung ano talaga ang pagkakaiba sa pagitan ng magandang pagtanda at ng maagang paghina. Isang 76 taong gulang na babae ang mag-isang nakaupo sa kanyang beranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Mayroon siyang pera sa bangko mga anak na dumadalaw paminsan-minsan at mga gamot na nakahilera sa kabinet. Ngunit sa loob ng 3 buwan, pumanaw siya. Walang atake sa puso, walang kanser, walang babala. Tahimik lang siyang nawala. At narito, ang nakakakilabot na bahagi, ang kanyang pagkamatay ay hindi dahil sa sakit. Ito ay sanhi ng kapayapaan sa 5 tahimik na gawi na dahan-dahang sumisira sa buhay pagkatapos ng edad 70. Sinabihan ka na ang problema ay ang iyong kolesterol, ang iyong mga kasukasuan, ang iyong lahi. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi iyon ang mga tunay na pumapatay pagkatapos ng edad 70? Paano kung ang katotohanan ay mas banayad, mas emosyonal, at mas personal? Dahil ang pinakamalaking banta sa iyong buhay ay hindi matatagpuan sa mga medical report. Matatagpuan ito sa mga bagay na hindi mo na ginagawa araw-araw. Ibubunyag ko ang 5 kritikal na dahilan kung bakit maraming senior ang hindi umaabot ng onto at higit sa lahat kung ano ang maaari mong simulan gawin ngayon para baguhin ang kahihinatnan na yon. Hindi ito mga haka-haka lang. Ito ay mga gawin na base sa ebidensya na nakita kong nagpahaba ng buhay, nagpanumbalik ng mga relasyon, at nagpaningas muli ng layunin sa mga babaeng akala ay huli na ang lahat. At babalaan kita ang 2 dahilan ay ang bagay na walang sinuman ang nangangahas pag-usapan sa publiko, ngunit maaring ito mismo ang unti-unting umuubos sa iyong lakas nagpapahina sa iyong puso at tahimik na nagpapaikli ng iyong buhay. Kaya huwag kang aalis. Maaring mabago nito ang lahat. Ang 5 dahilan at kung paano ito labanan. Ating talakay ng 5 makapangyarihan, ngunit madalas na hindi napapansing dahilan kung bakit napakaraming nakatatanda ang hindi umaabot sa edad na 80. At kung ano ang maaari mong simulang gawin ngayon upang baguhin ang kahihinatnan na yon. Isa pag-iisa, ang nakatagong mamamatay tao na nagpapabilis ng pagtanda. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente ko noon, si Aling Elena, 76, na taong gulang. Hindi siya may sakit, hindi siya mahina. Maayos ang resulta ng kanyang mga lab test, normal ang presyo ng dugo, at walang malubhang karamdaman. Ngunit sa tuwing papasok siya sa aking opisina, may bigat sa kanyang mga mata, isang tahimik na kalungkutan. 5 taon nang pumanaw ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa, at karamihan sa kanyang mga kaibigan ay wala na. Sinasabi niya sa akin, "Dok, may mga araw na wala man lang akong ibang naririnig na boses." Makalipas ang 1 taon, pumanaw siya. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan, pagpalya ng puso. Ngunit kung ako ang tatanungin, may mas malalim na dahilan. Pag-iisa. Ang pag-iisa ay hindi lang isang pakiramdam. Ito ay isang biological stressor. Kapag nararamdaman mong hindi ka konektado, nagtitrigger ang iyong utak ng isang threat response, naglalabas ng cortisol na nagpapahina sa iyong immune system, nagpapataas ng presyo ng dugo, at nagdudulot ng pamamaga. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pag-iisa ay maaaring magpataas ng panganib ng maagang pagkamatay ng hanggang 45%. Mas mataas pa iyan kaysa sa obesity at paninigarilyo. Ngunit karamihan sa mga tao ay binabaliwala lang ito bilang bahagi ng pagtanda. Pero hindi. Hindi ito normal at hindi ito ligtas. Habang tayo ay tumatanda, hindi lang gamot at ehersisyo ang kailangan natin.
Kailangan natin ng koneksyon. Nilikha tayong mga tao para diyan. Lumalago tayo sa haplos kwentuhan, tawanan at pagmamahal. Kapag nawala iyon, hindi lang ito masakit sa emosyon. Pinapabilis nito ang paghina ng katawan. Mas mabilis makalimot, mas mabilis manghina ang mga kalamnan, at paunti-unti nawawala ang iyong lakas bawat linggo. Nakakita ako ng mga babaeng literal na nabuhay muli dahil lang sa muling pakikipagkaibigan, pagsali sa isang book club, pagvo-volunteer sa isang lokal na simbahan, o kahit sa pag-aalaga ng aso. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng marinig ang iyong pangalan na binabanggit ng may pagmamahal o ang makasalo sa pagkain ang isang taong nakikinig sa iyo. Kung binabasa mo ito at iniisip mong, ako iyan, hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Mahalaga ka pa rin at may mga taong nangangailangan ng iyong boses, iyong karunungan at iyong presensya ng higit pa sa iyong inaakala. Ngunit hindi lang pag-iisa ang tahimik na banta sa ating pagtanda. May isa pang puwersa na nagnanakaw ng sigla sa mga nakatatanda at ito ay isang bagay na walang sinuman ang nangangahas pag-usapan. Nabubuhay ito sa katahimikan at kahihiyan. Ngunit may malaki itong papel sa kung gaano kakahaba at kung gaano kakahusay mabubuhay. Pag-usapan natin ito sa susunod. 2, kawalan ng intimasya at sexual na ekspresyon. May isang bagay na hindi ibinabala sa akin noong nagsisimula pa lang akong maggamot ng mga matatandang babae. Wala ito sa mga aklat, hindi ito nabanggit sa medical school. Ngunit dahan-dahan ko itong napansin sa bawat pasyente, mga babaeng mukhang malusog sa papel, ngunit tila malayo, walang koneksyon, tila hungkag. At kapag marahan ko silang tinatanong tungkol sa kanilang mga relasyon sa kanilang paglalambingan, sa kanilang intimasiya, yumuyuko sila at sinasabing, tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Ngunit ang totoo, bihirang totoo iyon. Mas madalas ito ay isinasantabi, nakakalimutan o tahimik na ibinabaon sa ilalim ng hiya, takot o kultural na katahimikan. Habang tayo ay tumatanda, marami ang nag-aakala na hindi na mahalaga ang intimasiya. Ngunit sa aking nakita, ang kawalan ng sexual na ekspresyon sa pamamagitan man ng pisikal na haplos pagiging malapit o kahit solong intimasiya ay maaring tahimik na umubos ng sigla ng isang tao. Hindi lang ito tungkol sa pagnanasa, ito ay tungkol sa pagiging konektado sa iyong katawan, sa iyong pagpapahalaga, sa sarili, sa iyong mga hormone, sa iyong sirkulasyon at maging sa iyong kagustuhang mabuhay. Kapag itinigil mo ang pakikipag-ugnayan sa iyong sariling katawan, kapag hindi mo na pinahihintulutan ang iyong sarili na makaramdam ng kasiyahan, pagiging malapit, o kahit ang init ng isang makabuluhang haplos, may isang bagay sa loob mo na nagsisimulang magsara. Nagbabago ang mga hormone, bumabagal ang sirkulasyon, nawawala ang enerhiya at tahimik na nag-uugat ang depresyon. Nakakita ako ng mga masisiglang babae na naging mailap at mga matatag na babae na gumuho ang emosyon dahil lang sa paniniwalang wala na silang karapatang makaramdam na sila ay ninanais o maging malapit kaninuman. Muli sinusuportahan din ito ng siyensya. Ang regular na intimasiya kasama man ang kapareha o sa sarili ay nagpapabuti sa kalusugan ng puso, paggana ng utak, lakas ng immune system at maging sa kalidad ng tulog. Ngunit higit pa sa siyensya, may mas malalim na dahilan, ipinapaalala nito sa iyo na ikaw ay tao pa rin, na narito ka pa rin, na karapat-dapat ka pa ring magkaroon ng koneksyon hindi lang sosyal, kundi pisikal, emosyonal at sexual. Kung hindi ka komportable sa paksang ito, hindi ka nag-iisa. Maraming matatandang babae ang lumaki sa panahon kung saan hindi ito hayagang pinag-uusapan, ngunit ipinapangako ko sa iyo ito, walang kahihiyan, sa pagiging buhay, sa pagnanasa sa pakiramdam. Dahil ang pagkawala ng intimasya ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng sex. Ito ay tungkol sa pagkawala ng bahagi ng kung ano ang nagpapadama sa atin na tayo ay buhay. At kung sa tingin mo ito na ang pinakamapanganib na bagay
na nagnanakaw sa iyong buhay pagkatapos ng sits na maghintay ka hanggang sa marinig mo kung ano ang ginagawa ng kawalan ng gana sa iyong utak, sa iyong katawan at sa iyong kaluluwa. Ang susunod kong ibubunyag ay maaaring ikagulat mo. 3 kawalan ng gana apathy, ang tahimik na pagliit ng kaluluwa. Ito ang ibinabala ko sa iyo sa simula at ito ang nakita kong sumira ng mas maraming buhay pagkatapos ng edad 7 kaysa sa karamihan ng mga sakit. Ang kawalan ng gana ay hindi nakikita sa X-ray. Hindi ito sumisigaw para pansinin. Dahan-dahan itong pumapasok, nagnanakaw ng iyong enerhiya, ng iyong motibasyon, at sa huli ng iyong kagustuhang magpatuloy. Nakaupo ako sa tapat ng mga babaeng nagpalaki ng buong pamilya, nagpatakbo ng tahanan, at namuno sa mga grupo sa komunidad. At pinanood ko silang dahan-dahang maging anino ng dati nilang sarili. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil tumigil na silang magmalasakit. Madalas itong nagsisimula sa maliliit na bagay. Lalaktawan mo ang isang paglalakad. Kakansilahin mo ang isang plano kasama ang isang kaibigan. Titigil ka sa pagtatakda ng mga layunin. Titigil ka sa pag-aabang sa anumang bagay. At pagkatapos, nang hindi mo namamalayan, nagsisimula ka ng mabuhay na parang robot. Ginagawa mo ang mga kilos kumakain, natutulog nanonood ng TV, ngunit wala nang nagpapasiklab ng kagalakan. Iyan ang kawalan ng gana. Hindi ito katamaran. Hindi ito pagod. Ito ay ang pagkawala ng apoy sa kalooban. At kapag namatay ang apoy na yon, madalas sumusunod ang katawan. Ang iyong utak ay nangangailangan ng layunin, tulad ng pag-angailangan ng iyong puso sa oxygen. Kapag huminto ka sa paghamon sa iyong sarili, pag-aaral pakikisangkot sa buhay, ang iyong mga neuron ay nagsisimulang bumagal, ang iyong memorya ay pumurol, ang iyong mga kalamnan ay humihina. Nagsisimula kang mawalan ng balanse literal at emosyonal. At ang pinakamasama sa lahat, nagsisimula kang maniwala sa kasinungalingan na ganito lang talaga ang pagtanda. Ngunit narito ako para sabihin sa iyo, hindi iyan totoo. Nakakita ako ng mga babaeng muling nag-alabang buhay sa kanilang edad 70 at 80 dahil lang sa paghahanap ng bagong bagay na pagtutuunan ng pansin, isang klase, sa pagpipinta, isang hardin, isang part-time na trabaho, pagiging gabay, sa isang mas bata o pag-aaral muli ng piano pagkatapos ng mga dekada. Hindi ito tungkol sa pagiging produktibo. Ito ay tungkol sa pananatiling may passion. Ang iyong utak ay umuunlad kapag ikaw ay mausisa. Sumusunod ang iyong katawan kapag ang iyong espiritu ang nangunguna. Ang kawalan ng gana ay ang magnanakaw na kumukumbinsi sa iyong makontento sa mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Ngunit may oras ka pa para lumaban, para humakbang pasulong at sabihing, hindi pa ako tapos. Ngayon, maaaring isipin mo na iyan na ang ugat ng lahat. Ngunit mayroon pang mas mapanganib, isang bagay na lumalason sa iyong katawan mula sa loob. Ito ang emosyonal na bigat na daladala natin araw-araw nang hindi man lang namamalayan, at mas marami itong buhay na pinapaikli kaysa sa iyong inaakala. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin. 4 patuloy na stress at sama ng loob. Magugulat ka kung gaano karaming matatandang babae ang naglalakad na may dalang bigat na hindi nakikita ng iba. Hindi ito arthritis o sakit sa likod. Ito ay ang bigat ng hindi nasasabing sama ng loob at patuloy na stress na naipon sa loob ng mga dekada. Nakikita ko ito sa kanilang mga mukha. Naririnig ko ito sa mga tahimik na paghinto sa pagitan ng kanilang mga salita, isang buong buhay ng pagkimkim, ng pagkadismaya, kabiguan at pagsisisi. Naaalala ko ang isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 70s. Nakaligtas siya sa cancer, nagpalaki ng pamilya at bumuo ng buhay. Ngunit nanatiling mapanganib na mataas ang kanyang presyon ng dugo, hindi maayos ang kanyang tulog at wala na siyang lakas.
Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang stress, umiling siya at bumulong, hindi ko na hinahayaang makaapekto sa akin ang mga bagay-bagay. Ngunit habang kami ay nag-uusap, lumabas ang lahat sama ng loob sa isang kapatid na hindi niya kinausap sa loob ng 20 taon galit sa kung paano siya binabaliwala ng kanyang mga anak at pighati na hindi niya kailanman hinayaang maramdaman. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang paninikip sa kanyang dibdib na hindi pisikal kundi emosyonal. Narito ang katotohanan ng sama ng loob ay isang tahimik na lason. Kapag daladala mo ito taon-taon, nagiging pamamaga ito sa katawan. Itinataas nito ang cortisol, pinapahirapan ang iyong puso, pinapahina ang iyong resistensya at pinapaikli ang iyong buhay. Para kang umiinom ng lason at umaasang ibang tao ang magdurusa. At ang patuloy na stress, iyon ang kakambal nito. Maging ito man ay pag-aalala sa pera, takot na mapag-isa, o pakiramdam na nauubusan ka na ng oras, dahan-dahan nitong sinisira ang iyong sigla. Ngunit mayroong kalayaan sa pagpapakawala. Nakakita ako ng mga babaeng umiyak sa unang pagkakataon, sa loob ng mga dekada at lumabas ng aking opisina na tila nabawasan ng penokilo ang bigat sa kanilang kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay paglaya. Hindi ito tungkol sa pagsasabing okay lang ang nangyari. Ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan kaysa lason. Ang pagsusulat sa isang journal, pagdarasal therapy, o simpleng pagsasabi ng iyong katotohanan ng malakas ay maaring sapat na para magbago ang isang bagay sa kaibuturan mo. Huwag maghintay ng paumanhin na maaring hindi na dumating. Palayain mo ang iyong sarili. Pasasalamatan ka ng iyong katawan at ng iyong kinabukasan. Dahil ang susunod ay ang huling dagok na hindi napapansin ng karamihan hanggang sa huli na ang lahat. Hindi ito emosyonal. Ito ay pisikal. Ngunit nagsisimula ito sa sandaling itigil mo ang paggalang sa iyong katawan. At sa sandaling magsimula ito lahat, mula sa iyong mga kalamnan hanggang sa iyong kalayaan, ay nagsisimulang magkawatak-watak. Pag-usapan natin yan ngayon. 5 pagtigil sa pisikal na haplos, paggalaw at kumpiyansa sa katawan. Minsan kong binisita ang isang babaeng nagngangalang Lola Margarita sa isang maliit na assisted living home. Siya ay 22, matalas ang isip, mabait at puno ng mga kwento. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain, napabuntong hininga siya at sinabing, "Madalas nakaupo na lang ako ngayon. Ayokong matumba." Tinanong ko kung may yumayakap ba sa kanya kamakailan o kung sumasayaw ba siya kahit umindayog lang sa musika. Napatawa siya, para sa mga mas bata na yan ngayon. Ngunit alam ko ang tunay niyang ibig sabihin ay hindi ko na pinagkakatiwalaan ang katawan ko. At doon nagsisimula ang dahan-dahang paghina. Kita mo kapag ang mga matatandang babae ay tumitigil sa paggalaw, hindi lang sila nagpapahinga. Nagpapadala sila ng senyales sa katawan na oras na para magsara. Humihina ang mga kalamnan, nawawala ang balanse, bumabagal ang sirkulasyon at ang kumpiyansa, ang paniniwala na gumagana pa ang iyong katawan na nagsisilbi pa sa iyo ay tahimik na nawawala. Habang lalo kang hindi gumagalaw, mas mabilis na nawawala ang iyong kalayaan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa paggalaw. Ito ay tungkol sa haplos. Isang pakikipagkamay, isang mainit na yakap, isang masahe sa balikat, kahit ang simpleng paglalagay ng kamay sa iyong dibdib at paghinga ng malalim. Ang haplos ay nakapagpapagaling. Pinapataas nito ang oxytocin, nagpapababa ng presyo ng dugo at pinapakalma ang pagkabalisa. Ngunit napakaraming senior na babae ang lumilipas ang mga araw, kahit linggo nang wala nito. Hindi ito tama, dahil hindi tumitigil ang iyong katawan sa pangangailangan ng kalinga, dahil lang sa ito'y may edad na. Sa katunayan, mas kailangan nito. Ang pinakamasakit sa akin ay ang panunood sa mga matatandang babae na ituring ang kanilang mga katawan na parang wala na, nagsusuot ng mga lumang damit, umiiwas sa salamin, hindi na nagsusuklay ng may pagmamalaki.
Ngunit ang iyong katawan ay ang iyong tahanan. At kapag nirerespeto mo ito, kapag ini-stretch mo ito, ginagalaw, hinahaplos ng may kabaitan, nagsisimula itong tumugon. Dahan-dahan, ngunit tiyak ito ay gumigising muli. Ang kumpiyansa ay hindi nagmumula sa kabataan. Nagmumula ito sa presensya sa pagsasabing, ito ang aking katawan at narito pa ako. Kaya kung matagal ka nang hindi gumagalaw, hinihikayat kita maglakad ka ng maikli ngayon, iunat ang iyong mga braso, hawakan ang iyong balat, damhin ang buhay sa ilalim nito. At ngayong nauunawaan mo na ang 5 tahimik na gawin na nagnanakaw ng mga taon sa iyong buhay, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na mas mahalaga, ang maliliit at makapangyarihang mga bagay na maaari mong gawin simula ngayon upang baligtarin ang pinsala at muling madama na ikaw ay buhay. Ang susunod ay maaring simula na ng iyong 2 yugto. Ano ang maaari mong gawin? Simula ngayon, kung umabot ka sa bahaging ito, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa pagmamalasakit sa iyong buhay para makinig. May sinasabi iyang makapangyarihan tungkol sa iyo. At kung may anumang bahagi ng mensaheng ito na pumukaw sa iyong kalooban, pagsisisi, pag-asa, kalungkutan, determinasyon, ginagawa mo na ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Dahil ang kamalayan ang simula ng paggaling. Kaya pag-usapan natin kung ano talaga ang maaari mong gawin simula ngayon. Walang komplikadong programa, walang paghihintay sa tamang oras, mga maliliit lamang at makabuluhang pagkilos na nagpapadala ng isang simpleng mensahe sa iyong katawan at kaluluwa. Hindi pa ako tapos. Una, makipag-ugnayan ka. Tawagan mo ang isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Hindi mo kailangan ng dahilan. Sabihin mo lang, naalala kita. Ang isang tawag na yon ay maaaring simula na ng muling pagbuo ng koneksyon na hinahanap-hanap ng iyong puso. Susunod, igalaw mo ang iyong katawan. Hindi para mag-ehersisyo kundi para sa buhay. Tumayo, mag-inat, maglakad papunta sa gate, sumayaw ng dahan-dahan sa iyong kusina kahit walang nanonood. Sinasabi ng paggalaw sa iyong katawan na mahalaga pa rin ito. Pagkatapos, hayaan mong maramdaman mo. Kung may daladala kang sama ng loob, magsulat ka ng liham kahit hindi mo ito ipadala. Kung may mga luhang pinipigilan, hayaan mong tumulo. At kung may pagmamahal kang kinikimkim, ibigay mo ito ng malaya. Hawakan ang kamay ng isang tao, yumakap ng mas matagal maunang nang ngumiti. Huwag baliwalain ang iyong pangangailangan para sa intimasiya, kasama man ang kapareha o mag-isa muling kumonekta sa iyong katawan. Huwag hayaang pigilan ka ng hiya na maranasan ng isang bagay na nagpapalusog sa iyong kalusugan, sa iyong kalooban at sa iyong kumpiyansa. Panghuli, bawiin mo ang iyong layunin. Balikan mo ang hobby na iyong iniwan. Matuto ng bagong bagay. Mag-volunteer. Maging gabay sa isang mas bata. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Naghihintay lang ito ng susunod na kabanata. Ang totoo, hindi kailangan ng malaking pagbabago para baguhin ang iyong landas. Kaunting tapang lang, kaunting kuryosidad, isang kahandaang sabihin na, baka mayroon pa para sa akin. Kaya magsimula sa maliit. Magsimula kung nasaan ka. Ngunit anuman ang gawin mo, huwag manatiling hindi gumagalaw. Dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-abot sa wanata at ang masaganang pamumuhay ng higit pa rito ay kadalasang nakasalalay sa mga tahimik na pagpili na ginagawa mo kapag walang nakatingin. At ngayon maaari kang pumili ng mas mabuti. Karapat-dapat ka sa mas maraming buhay kaysa mga taon. Ginugol ko ang mahigit 3 dekada sa pakikipag-usap sa mga babaeng inakala na ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Ang ilan sa kanila ay lumapit sa akin na may takot sa kanilang mga mata, ang iba ay may katahimikan. Ngunit ang mga nabuhay ng pinakamatagal at higit sa lahat, namuhay ng may kapayapaan ay may iisang pagkakatulad sa isang punto
Nagpasya silang tumigil sa paghihintay ng pahintulot para mabuhay muli. Baka may isang bagay sa artikulong ito na tumatak sa'yo. Baka ito ang pag-iisa na hindi mo kailanman sinasabi o ang kawalan ng intimasya na tahimik mong tinanggap. Baka ito ang dahan-dahang pagpasok ng kawalan ng gana o ang bigat ng sama ng loob na matagal mo nang dinadala. O baka ito ang dahan-dahang pagkawala ng kumpiyansa habang nagsisimula kang makaramdam na banyaga sa iyong sariling katawan. Saan mo man nakita ang iyong sarili, alalahanin mo ito, ang pagkilala ay ang simula ng pagbabago. Hindi ka pa masyadong matanda, hindi pa huli ang lahat, at ang pinsala na iyong kinatatakutan na nagawa na ay maaari pa ring baligtarin sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple at kasing lakas ng pagpili. Ang pagpiling gumalaw, kahit ilang hakbang lang. Ang pagpiling tumawag sa isang tao, magpatawad sa isang tao, magmahal sa isang tao. Ang pagpiling humaplos mahaplos makita. Ang pagpiling bitawan ang ideya na ang iyong buhay ay dapat lumiit sa bawat paglipas ng taon. Ang totoo, hindi mo lang kailangan ng mas maraming oras. Kailangan mo ng mas maraming buhay sa iyong oras. At nangangahulugan yon ng pagbawi sa kung ano ang sinusubukang kunin ng pagtanda, ang iyong kislap, ang iyong koneksyon, ang iyong kahulugan. Nakita ko itong nangyari ng paulit-ulit. Isang babaeng muling naghardin sa edad na 75, isang babaeng nagsimulang sumayaw. Tuwing umaga sa edad na 80, isang mag-asawang muling natuklasan ang intimasya sa kanilang huling 70s at sinabing ibinalik nito ang kanilang buhay. Hindi ito mga himala. Ito ay mga pagpili. Karapat-dapat ka sa higit pa sa pag-iral lamang. Karapat-dapat kang umunlad. At kung walang nagsabi sa iyo nito, kamakailan hayaan mong ako ang magsabi, narito ka pa rin at may ibig sabihin iyon. May oras ka pa, may halaga ka pa, at ang ikalawang kalahati ng iyong buhay ay maaring maging pinakamakabuluhang bahagi kung pipiliin mong isabuhay ito. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan. Ang kalidad ng iyong mga huling taon ay hindi itinakda ng iyong edad, kundi ng mga pang-araw-araw na desisyon na iyong ginagawa upang makisangkot sa buhay, alagaan ang iyong mga koneksyon at igalang ang iyong sariling kapakanan. Huwag hayaang diktahan ng kalendaryo ang iyong kakayahang magalak, lumago, at magmahal. Kung naantig ka ng mensaheng ito, huwag hayaang magtapos dito. Regular akong nagbabahagi ng mga makapangyarihang kaalaman sa kalusugan na tulad nito upang matulungan kang mabuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas konektado. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas maraming mahalagang nilalaman. Kung handa ka nang bawiin ang iyong kalusugan, ang iyong lakas, at ang iyong layunin, mag-iwan ng komento sa ibaba at i-type, narito pa ako. Hayaan mong iyan ang iyong unang matapang na hakbang pasulong. Ibahagi ito sa iyong mga kamag-anak at kaibigan na maaring makinabang sa mensaheng ito. Dahil hindi ito ang katapusan ng iyong kwento, ito ay simula pa lamang.